So hello! Kumusta mga ka-All Radio 103.5? Welcome po ulit sa ating programa kung saan pag-uusapan natin ng mga siksik na mga kaalamang legal at patungkol sa inyong mga karapatan. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon. Tara at ating pag-usapan ang mga samut-saring mga legal concerns dito sa ating bansa at syempre sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito lang po lamang yan sa ating programa kung saan kami ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan, away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At syempre po, napag-usapan po natin kanina ang patungkol sa issue sa ating mga katrabaho at sa ating mga boss o in short sa ating workplace o sa ating mga opisina. Nako, isa po talaga yan sa mga maiinit na mga usapin or issue dito sa ating bansa. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa ating episode, no? Siyempre at bago po yan, siyempre may mga callers po tayo na ating tatanggapin para makabigay tayo ng mga gabay patungkol sa kanilang mga concern sa trabaho, katrabaho ba yan, o boss o anuman. At syempre, nakalikom tayo ng mga questions din dito sa ating Facebook page patungkol sa mga issue sa ating trabaho. Okay? So bago po tayo tumanggap ng ating unang caller, ay proceed po muna tayo dito sa ating mga katanungan patungkol sa labor issues or trabaho. Okay? So, ito po yung ating mga nakalap. So, first question po muna natin, no, na natanggap dito sa All Radio 103.5 Facebook page. Attorney Chris, halos 5 taon na po ako sa kumpanya bilang encoder. Isang umaga, pagpasok ko, sinabihan na lang ako ng supervisor na last day ko na raw dahil magbabawas sila ng tao. Wala po silang binigay ng memo o warning man lang at wala rin pong separation pay. Legal po ba na sibakin ako ng walang pasabi? Ano po ba ang dapat kong unang gawin para makuha ang hustisya? Okay. So para po sa ating unang tanong dito sa ating inbox, no, ay unang-una, sinisibak nga daw po ang ating kapatid dito dahil ay magbabawas daw ng tao. Okay? So, klaro po dito na hindi naman po or walang kasalanan ang ating empleyado dito. It's just that ang employer or kumpanya, sabihin natin, ay mayroong policy na magtatanggal na dahil for whatever reason, hindi din nga po sinabi dito. So, doon ba tama o hindi? Nako, mali po yan, no? Mali po yan na magsisibak ka lang na walang memo or warning, no? Kasi para po makasibak po or para makapagtanggal po ng mga empleyado, may tinatawag tayong twin notice rule, no? So generally, yung first po na notice ay informing about this matter, no, about this particular issue, or kung may kasalanan man, sabihin natin yung isang empleyado ay ini-inform po yung empleyado na mayroon siyang pagkakamali, no? And syempre, kailangan po ay mabigyan ng pagkakataon na sagutin po yan. Mayroong investigation and so on and so forth. Pagkatapos po, sinabi natin kanina na twin notice rule. So may pangalawang notice na kung ano nga yung desisyon ng isang kumpanya. So dito po, dahil wala pong notice or
tama ka po, wala ding memo, wala din man warning para 'di ba, para makagawa sana kayo ng kung ano mang response o reply, 'di ba? Di sana nakapag-prepare din kayo ng inyong mga sarili para sa next po ninyo na mga hakbang para makapagtrabaho po. And syempre po, kung nagtatanggal nga po ng mga empleyado, ay dapat may procedure po ito na sinasubmit din yung isang employer or company sa DOLE, no? So in short, may notice din po yan na dapat isubmit muna sa DOLE. And syempre, more than that, they have to inform our employees as well as to this matter, no, or consideration. Okay, so ano po yung unang hakbang? Yung pwede pong gawin ay maaari po kayong dumulog sa Department of Labor and Employment. And check nyo po kung nakapag-submit nga po ng memo or ng warning or notice o wala. Kasi required po iyon sa ilalim po ng batas po natin. Kung wala po, no, you could definitely question. Now, depende din po, no, kasi you have also mentioned about separation pay. Depende din po kung ano po yung reason o dahilan ng pagtatanggal. But generally, kung magtatanggal po for reasons na magbabawas ng tao dahil hindi na ba kailangan yung trabaho ninyo dahil sabihin natin may mga technological advancements na ina-apply, in that case ay mayroon pa ding separation pay, no, na kailangan ibigay po sa ating empleyado na matatanggal. Okay? Pero kung sabihin natin pagkalugi, so depende din po sa pagkalugi. Kung labis na pagkalugi, maaaring walang separation pay. Pero kung lugi lang na to salvage or to save the company, ay mayroon pa din karampatang kahit konting porsyento ng separation pay. Okay? So yun po yung tandaan po ninyo. In short, to make the long story short, ay mayroon talagang kailangan may warning po yan, no? Kailangan may memo or may notice talaga na kailangan po ibigay sa mga empleyado. Kung wala po, maaaring dumulog sa Department of Labor and Employment para sa karampatang aksyon. Okay? Pangalawang tanong po ay no work, no pay. Okay? Attorney, yung boss po namin, pinapasok kami kahit holiday. Pero ang bayad ay regular rate lang. Sinasabihan din kami mag-OT ng 2 to 3 hours gabi-gabi para matapos ang quota. Pero thank you lang ang kapalit dahil malasakit daw sa kumpanya. Kailan po ba pwede mareklamo sa DOLE tungkol sa ganitong sapilitang trabaho na walang dagdag bayad? So may dalawang concerns po yung ating kapatid dito. Una ay regular rate lang din yung binibigay kahit nagtatrabaho during holidays. Mali po yon. Kasi pag holiday ay dapat mas mataas po yung rate, no? Times 2. It depends on the type of holiday, pero mas mataas po talaga dapat yung rate pag you are working on a holiday. So that's number 1. And yung ang pangalawang concern ay nag-OT ng 2 to 3 hours gabi-gabi. And yung reason po ay nawalan trabaho dahil malasakit po yan sa kumpanya. Mali din po yun. Kailangan po pag nag-overtime ay dapat po talaga ay babayaran po. Mas mataas nga din po dapat nga yung rate no, na makukuha pag nag-overtime and pag gabi din po, no, on a certain several hours ng gabi. So nonetheless, pag nag-overtime and pag nagtatrabaho on a holiday, dapat po ay mas mataas na rate at makakakuha po talaga kayo ng karampatang na pay for that. Okay? Sige, third question po. Attorney Chris, 3 taon na po ako pinaparenew ng contract every 6 months sa parehong posisyon. Bali, endo po ang tawag nila sa amin. Sabi ng manager, hindi raw ako pwedeng maging regular kasi agency nang daw kami. Ano po ba ang laban ng mga gaya naming contractual pagdating sa security of tenure? Okay, so tandaan po natin, whether you are hired by the agency or by the principal or ng kumpanya po mismo, as long as you have been working at least 6 months, 6 months. Ibig sabihin po yon ay kung
nakapagtrabaho ka na ng 6 months at tuloy-tuloy po ang iyong trabaho, automatic po kayo alinsunod sa batas na regular employee na po yun. No? So yan din po yung isa sa mga nakita nating mga problema din sa ating mga kapatid na mga Pilipinong manggagawa, dahil yan nga po yung palaging practice, yung renew. Okay? So tandaan po natin, basta nakapagtrabaho ka na beyond 6 months, ibig sabihin, meron ng presumption na your work is desirable, no, and necessary for the company. So pag ganyan po, regular employee ka na. So taliwas po yan, no, sa practice ng regular employment na talagang sabihin natin nagre-renew lang every 6 months. So mali po yan, no? Unless klaro po talaga na you are fixed rate. Pero kung, again, renew, endo nga po, ay maaari nyo pong ipaglaban that you are a regular employee. And if you are a regular employee, you are entitled for the benefits of a regular employee na pag-uusapan din natin po mamaya. Okay? Okay, and last question po tayo sa ating inbox po sa unang parte ng ating mga katanungan. Halos pito na pong buwan akong naka-floating status sa agency namin. Sabi nila tatawagan na lang daw ako kapag may bagong posting. Pero hanggang ngayon wala po akong kinikita at hindi rin ako makahanap ng ibang work kasi hawak pa nila ang mga papers ko. Itinuturing na po ba itong illegal dismissal kapag lumampas na ng 6 na buwan? Yes po, no? May tinatawag din tayong constructive dismissal. Ito ay definitely illegal dismissal, constructive dismissal lang dahil wala naman pong klarong sinasabi na you are dismissed, pero constructive lang siya dahil sa mga nangyayari, dahil na wala kang ding talagang trabaho, no, ay tinatawag siyang constructive, no, that it is as if you are illegally dismissed. So now, sa mga may DOLE advisory na po dyan, na sa mga situations po, no, na sa mga agency na naka-floating status at beyond 6 months na po, you are considered as constructively dismissed. Now, what is the benefit? The benefit is you are entitled to a separation pay. Ano po yung halaga ng separation pay? Well, generally, it's 1 month of salary equivalent for every year o sa kada taon na iyong serbisyo. So, yan po yung separation pay. Okay, so yun po yung ating mga unang katanungan na ating in-address at binigyang gabay. Naway ang ating mga taga-subaybay ay nakakuha din ng lesson, no, or realizations patungkol dito. So wag po kayong aalis at kami ay magbabalik pa dahil marami pa po tayong pag-uusapan dito lamang sa programang kami ay nagbibigay ng gabay sa ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Kung saan ang chika nagiging kwento. At ang kwento nagiging totoo. Kung saan ang biruan may tama. At ang tama may aral. Do I have to be funny? That's you! The Pillow Talk. Sabado, alas 7 ng gabi. Dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At nagbabalik po tayo dito sa ating programa kung saan tayo ay nagbibigay ng gabay sa ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang Dapat Legal. At syempre po ay napapanood nyo po kami dito lamang sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. And syempre po sa ating Facebook page na All Radio 103.5
So sa mga nakatutok pa lang, bago pa lang, ang ating pong pinag-uusapan po sa ating programa ay patungkol sa hanap buhay at trabaho at ang mga issue na nararamdaman o ika nga, yung mga kahirapan or mga hirap na pagdaanan ng ating mga empleyado at ating mga Pilipinong manggagawa. At yun nga po, ngayon ay nandito na sa ating linya ang ating unang caller na kung saan mayroon siyang issue or katanungan, sabihin natin, na kailangan ng legal na gabay para sa kanyang trabaho. Okay? So nandito po sa ating linya na itatago natin sa pangalang Nilo para sa kanyang seguridad. Hello Nilo, magandang araw. Ito po si Attorney Chris sa Dapat Legal. Hello, attorney. Magandang araw po. Ayan. So magandang araw, Nilo, at welcome sa ating programang Dapat Legal. Si Attorney Chris po ito. Opo, attorney. Yes. Ano po yung maipaglilingkod po natin patungkol sa iyong problema sa trabaho? Opo, attorney. Meron po kasi akong problema sa kumpanya. Ito po ay tungkol po sa aking mga benepisyo na hindi po naibigay. Mm-hmm. Sige po, ano po yung mga benepisyo pong ito, yung sinasabi nyo na hindi daw po naibigay? Sumubok po kasi ako, attorney, na mag-loan sana po sa aking SSS. Okay. Pumunta na po ako sa tanggapan po sa SSS at pagdating ko po doon, sinabi po sa akin ng taga-SSS na wala po palang hulog yung aking SSS at saka pag-ibig nga po. Sige Nilo. So maitatanong ko lang, binabawas ba yung may binabawas ba sa iyong sweldo para sa contribution na ito sa SSS at sa pag-ibig? Sa sahod ko po tinitingnan ko po, attorney, binabawas po naman nila. So may bawas, okay. Opo. Sige, pagkatapos ilang taon ka na nagtatrabaho sa kumpanya mo na to, sabi mo? Siguro mga 11 months pa lang siguro. Mag-isang taon na rin. Pero hindi pa umabot ng isang taon. Estimate ko lang ito. Opo, mga ganun yun. So mga 11 months ka na na nagtatrabaho diyan. Ano po ba ang iyong posisyon o designasyon sa kumpanya na ito? Ako po ay attorney, isang computer analyst po ako sa kumpanya. Okay, computer analyst ka. Tapos ano yung nature ng kumpanya din ninyo? Ano rin po ako, attorney, sa mga computer din po. Sa mga computer IT, din. Oo, Okay, IT. So masasabi natin na parang necessary or importante ang iyong posisyon o trabaho sa kumpanya din. Masasabi mo ba? Opo, attorney. Opo. Sige po. So, sinubukan mo na bang itanong yung HR ninyo or yung accounting department patungkol sa iyong mga hulog sa SSS at sa pag-ibig na hindi daw nahulog ito, notwithstanding na ito ay kinakaltas naman sa iyong sweldo? Opo, attorney. Bali may kinausap po ako sa kumpanya. So ano daw po yung sabi sa iyo? Ang sabi nila po, wala pa daw akong kontrata kasi wala pa akong isang taon. Ganun nga po ang sabi nila. So parang hindi malinaw sa akin ang kuwan nila. So far anong sagot mo sa kanila? Kung meron man. Ayun nga to, problema nga po ako dahil nga po kulang nga rin nga po ang kaalaman ko tungkol dyan. Kaya dumulog po ako sa inyong programa para po makahingi ako ng kaalaman tungkol po dyan sa problema ko po. Okay. So maraming salamat po sa pagtitiwala sa aming programa dahil kami ang iyong unang pinuntahan patungkol sa iyong concern. At narito po ang Dapat Legal para po sa
na makapagbigay po ng gabay para sa inyo. Sige po. So number 1, sabi mo you are 11 or 12 months. Isabihin natin, kahit 11 months ka na nagtatrabaho. So tinatanong ko kanina kung ano din ang iyong trabaho and kung ano yung nature ng kumpanya para masabi ba natin kung talagang regular employee ka na. And sa aking pagtingin dito generally, no, and sa ating din mga tagapagpakinig, basta't number 1, ikaw ay 6 months na nagtatrabaho and tuloy-tuloy ang yung trabaho mo after the 6 month, simula nang ikaw ay nag-umpisa at ang iyong posisyon ay necessary and desirable. Ibig sabihin, importante po ang iyong trabaho o posisyon para sa operasyon ng kumpanya o ng business, ay ito po yung mga checklist, mga primary checklist para masabi po na regular employee po yung ating empleyado. Okay? And sinabi mo din po, bilang regular employee ay definitely more so that you are entitled, no, to the SSS and Pag-ibig benefits. And sabi mo nga po ay kinakaltas po ito sa iyo. So, more reason na dapat ay nahulog po ito, pero hindi po nahulog. And parang napakalaking taliwas po ang kanilang dahilan na dahil wala po kayong kontrata, di po ba? So, dapat hindi nga po talaga, di sana hindi binawas po sa iyo, hindi po kinaltas sa iyo yung mga SSS na to and yung pag-ibig sa iyong sweldo, kung yung kadahilanan po nila na hindi hinulog ay dahil wala po kayong kontrata. Di sana hindi kumuha. Anyway, these are really the usual, no, problems na aking din talagang naririnig, no, sa mga ating mga manggagawang Pilipino. So, sige, klaruhin natin. Number 1, bilang 11 months na nagtatrabaho, you are entitled to your SSS and Pag-ibig benefits. Dapat since day 1 of your work, dapat ito ay entitled ka na sa SSS at sa Pag-ibig. Number 2, dahil ikaw ay kinaltasan para sa contribution mo sa SSS and Pag-ibig, dapat ay hinuhulog po ito sa SSS at sa Pag-ibig. You are entitled to it. And number 3, more so that you are a regular employee dahil yun na nga, you are working for 11 months or beyond 6 months na and necessary and desirable ang iyong posisyon sa kumpanya, ay dapat more so na dapat ay maibigay sa iyo itong mga contribution mo at mga benefits sa SSS at sa Pag-ibig, no? Para syempre naintindihan naman po natin ang ika ngayong plight o yung nararanasan ng ating mga Pilipinong manggagawa. Minsan nga ang dami ng mga loans, dahil sa dami ng loans pagdating ng sahod ay wala nang natitira kasi puro na lang bawas sa loans, no? So naintindihan po talaga natin yung mga problema ng ating mga manggagawa dito. So ito po yung gawin po ninyo, no? Maaari po kayong number 1, pumunta sa SSS. I-report nyo po. Sabihin nyo po na ikaw ay empleyado. Ilatag mo po ang iyong ID, iyong mga trabaho doon, and yung kung meron ka na ding payslip, sinabi mo kanina, meron ka bang payslip? Nakita mo, binibigyan kayo ng payslip, Nilo, tama ba? Sabi mo kanina. Opo, attorney. Okay. So ipakita mo yung payslip and nakalagay doon na may bawas nga sa SSS at sa Pag-ibig mo. So ipakita mo ito. Pumunta ka sa SSS at sa Pag-ibig para ipakita na talagang may bawas. So now, para ma-call din yung attention ng kumpanya po ninyo o yung opisina mo na mayroong benefits ikaw or mga contribution na binabawas pero hindi hinuhulog, para sila ay ihulog na nga ang iyong mga contribution at para ikaw ay makapag-loan na din o sabihin natin kunin na lahat ng mga benefits mo para sa SSS at sa Pag-ibig mo. Okay? So yan talaga yung una mo dapat gawin sa SSS at sa Pag-ibig. Pumunta ka doon, i-report nyo po, no? Kung wala po silang tugon na ihulog ito. Kasi pumunta ka naman na din sa kanila, sabi nila wala ka pang kontrata. Hindi po iyon dahilan o rason, okay, na hindi po nahuhulog yung SSS at Pag-ibig. Ngayon, kung magmamatigas po ang iyong kumpanya or opisina na hindi po ihulog yung SSS at Pag-ibig, notwithstanding na kinakaltasan ka,
definitely these are criminal cases, no? Mga kaso po 'yan. Number 1, violation of SSS law. Dahil sabi po talaga sa batas, pag may contribution, nakaltasan, kailangan ihulog, no? Pangalawa, violation of pag-ibig law, no? So may mga karampatang violation din po diyan. And number 3, ito din the usual, the case of estafa. Bakit po estafa? Kasi kinunan ka ng pera, kinaltas sa'yo, pero hindi naman ito nahulog sa kung saan siya dapat paggagamitan, no? So, napakahalaga po yan na kailangan talaga malaman ng ating mga employees o mga manggagawa. Okay? So, sa SSS law po, ay may mga karampatang penalties po dyan. Well, definitely, SSS and pag-ibig law ay may mga danyos na kailangan bayaran yan sa iyo, 'di ba? Kung aabot talaga doon. And hindi lang 'yon, pagkukulong or imprisonment such as for the violation of the SSS law, 12 years imprisonment. For sa pag-ibig, maybe also up to 6 years of imprisonment, no? And syempre sa estafa, depende po sa halaga ng kinuha or kinaltas pero hindi ginamit. Okay? So yun po ang iyong mga karapatan at mga hakbang na maaari mong gawin. So, Nilo, okay ba tayo? Attorney, opo, kayon po ay malinaw na rin po sa akin kung ano po ang aking mga dapat gawin. Maraming salamat po, Attorney. Okay, so maraming salamat Nilo sa iyong panahon at pagtitiwala dito sa ating programang Dapat Legal. Maraming salamat Nilo. Sige po, Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Sana pa umaba pa ang inyong programang Dapat Legal. Maraming salamat. Okay, so maraming salamat at po ang ating unang caller na si Nilo. So sa ating pong pagbabalik ay mayroon pa po tayong mga callers at marami pang usapan patungkol sa trabaho at hanap buhay. So wag po kayong aalis at magbabalik pa po kami dito sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Wag po kayong aalis ulit dahil magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng Pinaka-Lucky Season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At nagbabalik po tayo dito sa ating programa kung saan tayo ay nagbibigay gabay sa mga kaalamang legal para sa ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang Dapat Legal. At syempre ngayong araw ay ating pinag-uusapan po ang mga karapatan at mga problema na nararanasan ng ating mga kapwa Pilipinong manggagawa, hanap buhay. Nako, napakainit po talaga yan. Madaming usapin dyan. At syempre, kanina ay nakausap natin ang ating first caller na si Nilo. Ngayon ay proceed po tayo sa ating second caller na mayroon ding ulit problema sa kanyang kumpanya or sa kanyang employer. So malalaman natin ang kanyang istorya. Ika nga, nasa linya na ba? Hello, so magandang araw po. Hello, magandang araw. Nasa linya po natin si Jim, na itatago natin sa pangalang Jim para sa kanyang seguridad. Magandang araw po.
Yes po, attorney, magandang araw po. Yeah, so hello, magandang araw at welcome sa ating programa na Dapat Legal. Si Attorney Chris po ito at mayroon kang katanungan o concern patungkol sa iyong trabaho. Maaari nyo bang i-share po sa atin? Yes, attorney, thank you. Napatawag po ako kasi nag-resign po ako sa work ko 6 months ago. Ako po ay nag-work before sa isang construction company. Okay. So ang role ko po doon sa aking kumpanya before is project manager. So in-handle ko po yung mga ibang mga projects na ginagawa namin, na tinatayo. So 6 months ago, nag-resign na po ako. So nag-final day po ako sa kanila. Initially po, hanggang ngayon po kasi, hindi ko pa po natatanggap yung aking back pay from my company. Okay. And then aside from that po, kasi meron akong part kasi ng role namin sa PM, syempre kailangan namin mapabilis yung mga projects, kailangan umuusad. So may mga times na I had to pay in advance yung kunyari yung mga supplier, yung mga binibilan namin shops. So, meron din akong mga reimbursements na amounting to more than 50,000 pesos na hinihintay. So, ngayon kasi yung nagiging problema ko po kasi since 6 months na po, hindi ko pa po nakukuha yung reimbursement ko. And parang based on our last communication with them, with the office po, ang sinasabi po kasi nila, nung una, sabi nila na matatanggap ko naman daw. So I had to wait lang daw sana. Parang kung kaya ko lang daw munang intindihin na matapos lang muna yung project na pinaka-ina-handle ko. Kasi medyo nagkakaproblema ata sila sa funds or I don't know. And then, but now, nung nag-message ako, parang ang dami nilang sinasabi na ang dating sa akin, lumalabas since umalis ako, hindi ko natapos yung project, I had to leave. Parang ako yung sinisisi nila sa mga naging mistakes doon sa project. When in fact, okay, ako naman yung project manager, pero hindi naman ako yung pinaka-may handle nung workers, nung construction. So it's more of the overall project lang. So ang tanong ko lang, ano raw yung dahilan nila, Jim, na hindi daw binibigay sa'yo hanggang ngayon ang iyong final pay? So yes, attorney. So basically, they're saying it's my fault na it led to this point na hindi pa rin matapos yung project, na ang dami pang kailangan gawin. And then parang nawawalan na rin ako ng hope na makukuha ko pa kaya yung back pay ko, na parang tama ba to na ganito katagal and kasalanan ko daw. As to your reimbursements, ano daw po yung dahilan as to your reimbursements? It's more of the same thing. So parang hindi lang sila makapag-release ng money to me kasi parang they don't wanna close yung chapter na okay, nabayaran na natin si Jim, pwede na siyang mag-move forward. So parang gano'n, parang tinatali nila ako sa project. Yun po yung dating na lumalabas sa akin. Ilang taong ka na po nagtatrabaho sa kumpanya na to? Magsi 6 years po ako doon sa company na yun. No? So kumusta ka naman? I had to leave the company kasi may mga sariling, syempre gusto ko, after 6 years, gusto ko na rin po sanang, to try something else, to try it on my own. Okay naman, medyo mahirap kasi nagsisimula ulit. Pero kasi it would have been nice to have that money to help me start. Then, so yun. So far, Jim, ano yung mga hakbang na nagawa mo na so far pa? Or
Or yun pa, tinitingnan mo pa kung ano yung mga proseso nga na dapat gawin? Nakausap ko rin po kasi yung friend ko regarding sa back pay kasi parang na-delay din siya. So, ang ginawa ko po, nag-email po ako. So, nakapag-email and then, ka na? lahat po nakapag-email po ako, and then before pa ako umalis, na-process ko na rin yung clearances ko. So, and naibigay na yung clearance nyo po? Yes, na-sign na po yung clearances ko, and then nabigay ko na rin po. So I have a copy din po. Sinend ko na rin sa kanila. Okay, so and yung... then lahat po ng communication saying na may meron ng na babayaran naman ako, waiting lang. Lahat po yun kinumpile ko rin naman po. Sige. So, Jim, maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng iyong karanasan, no, patungkol sa iyong trabaho. At syempre, may dalawang concerns nga po ito si Jim dahil 6 months ago ay siya ay nag-resign na, pero hanggang ngayon ang kanyang final pay ay hindi pa nakukuha. At syempre, number 2 ay mayroon na ding siyang mga reimbursements na dapat na ibalik na sa kanya or naibigay dahil nag-accumulate na din ito for the past several months. So, sige po. So, yung karapatan mo dyan ay, well, number 1, you are really entitled to the final pay, no? Yung sabihin natin, yung back pay, ito yung mga na pagtrabahuhan mo na din kasi 'di ba hinuhold na yung mga last day ng mga salary yan magiging parte yan ng final pay, ika nga. At syempre yung binubuo niyan ay yung alinsunod sa batas ay yung proportionate na 13th month pay mo, no? So yung 13th month pay is the 1/12. So halimbawa kung ikaw ay nagtrabaho sa isang taon, mayroon kang 13th month pay in an amount equivalent to 1 month out of the 12. So sabihin natin kung nagtrabaho ka for 6 months, so yung proportionate din, no, na so it's 1/6 times 1/12, parang gano'n. So in short, yung proportionate na value. So makukuha mo po iyon, no? So you are entitled to it. And now you have also mentioned na mga leaves na na-save mo din, no, na pwedeng ma-monetize. So most likely, mayroon kayong company policy na yung mga leaves na hindi mo nagamit or unused leaves ay pwede ma-monetize, and that will be part of the final pay. So in short, wala naman tayong problema kasi alam mo na kung ano yung binubuo ng final pay. The question now is, kailan mo ba dapat ito makukuha? So alinsunod po sa isang DOLE advisory, yan po ay dapat makuha ng isang empleyado 30 days from the time that you have resigned. Okay? So dapat 30 days. So ngayon, in your situation, 6 months. So napakalayo na po talaga ito sa 30 days. So dapat sumusunod po ang ating mga companies po, no, or mga opisina din o mga businesses na isundin talaga yung 30-day period na maibigay po yung final pay. Okay? So as to your reimbursements naman, you are entitled actually, no, to your reimbursements as soon as possible. Kasi hindi magandang practice po iyan na sabi mo kanina, parang practice na yung personal ninyong pera ay pinapagamit muna or kayo muna yung nag-aabono para sa mga gastusin ng kumpanya or ng opisina. Hindi po magandang practice talaga iyan kasi syempre ay dapat mayroong revolving fund, ika nga, yung isang company dyan para sa mga gastusin dyan because it is for the benefit of the company and hindi naman tama na paggagastusin din yung isang empleyado. But nevertheless, andyan na tayo. The best that the office or the company could do is maibalik agad yung mga reimbursements as soon as possible po yan. So now it's been 6 months and parang yung reason is binabalik pa sa iyo yung problema. May natanggap ka bang mga warning or memorandum patungkol sa performance mo sa iyong trabaho? Na bakit kailangan muna sabihin natin i-hold? Wala naman po. Wala naman po. So kung wala naman, definitely everything is in line, everything is regular, and it should be provided to you
immediately and as soon as possible. So now, andito na tayo, ano po yung pwede niyo pong gawin? No? So, dahil sabi mo kanina, parang na-exhaust mo na din yung lahat ng mga ginawa mo para makuha mo yung final pay and yung mga reimbursements, pwede po kayong mag-file ng complaint, no, sa DOLE or sa Department of Labor and Employment. May tinatawag tayong single entry approach kung saan ilalatag mo yung situation, you have resigned on this particular date, after 6 months ay wala pa din. Now, anong mangyayari po doon ay ipapatawag po ikaw and ipapatawag din po ang iyong employer para kayo ay makapagpaayos, no? Kayo ay ayusin na sabihin natin na ibigay na agad ang iyong mga final pay and ang iyong mga reimbursements, and kung meron silang sabihin natin mga objections, no, or contest to your demands or to your claims, then pwede nilang sabihin doon para maayos nga ng tama. So kung hindi kayo makapagpaayos sa mediation o sa negosasyon ninyo sa single entry approach, ay doon ka na pwede din mag-file ng labor complaint, no, before or with the National Labor Relations Commission or NLRC. Okay? So, pwede para ma-force na sila na kunin din or maibigay na din sa iyo ang iyong mga claims, no? Especially ang iyong final pay na kailangan maibigay sa iyo within 30 days at ang iyong reimbursements na it should be, no, as soon as possible ay maibalik sa iyo kasi pera mo iyon. Okay? So, yun muna. So, yung unang hakbang mo ay you may file a complaint, no, doon sa DOLE. Mayroon na din yung mga online, no, na mekanismo yung DOLE para sa mga ganyang situation, no? So, para mapatawag kayo and doon yung mediator ay sana makapagpaayos na kayo, maibigay na ang whatever is due for you para matapos na itong problema na ito. Okay po tayo doon, Jim? Okay po, attorney. Maraming salamat po, attorney. Okay, so maraming salamat, Jim, sa iyong panahon na pagtitiwala dito sa ating programa patungkol dito sa mga karapatang legal ng bawat Pilipino. Okay, so thank you. So, yan po si Jim na mayroong problema patungkol sa final pay. Nako, isa din po yan sa mga maiinit na mga isyong legal ng ating mga manggagawa. So, wag po kayong aalis at marami pa po tayong pag-uusapan dito lamang sa pagbabalik ng Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Tara, tara! Nakasakay na sina Richard, Gerald, Bella ng Blood versus Duty, pati sina Kim at Paolo ng The Alibay. Kasama rin sina Legion Hyuk at Han Jimin ng Love Scout at Jerry Yan ng Forbidden Flower. O syempre, pati TV Patrol. Kuya, saan pupunta to? Oo, sa 2. Saan nga? Sa tunga! Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa All TV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa All TV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find All TV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa. Kuya, kasya pa? Walang maiiwan. ABS-CBN sa All TV2. Mga kapamilya, kayo po'y nanonood ng ABS-CBN sa All TV2. Kaya tara na! Sabay-sabay tayong magsaya dahil hinahanap-hanap kita, kapamilya, sa All TV2. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. So, usapang hanap buhay at trabaho pa din tayo. Ngayon naman, ang ating susunod na caller ay may issue naman tungkol mismo sa trabaho, no? Anya ay parang siya ay i-terminate, no? Dahil sa isang gawain, no? So, alamin natin mismo sa ating third caller na itago natin sa pangalang Ira para sa kanyang seguridad. So hello, Ira. Nasa linya na ba si Ira? Magandang araw. Welcome to Dapat Legal. Si Attorney Chris po ito.
Magandang araw, Attorney Chris. Magandang araw po, Ira. So, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong problema or concern patungkol sa iyong trabaho? Sige, okay po, Attorney. Kasi nagbebenta po ako ng mga beauty products on the side sa office namin. Nalaman po ito ng boss ko, tapos sinasabi po niya sa akin na pwede po nila akong tanggalin dahil sa termination due to conflict of interest. Pero wala naman po itong conflict sa business ng company namin. Wala rin naman po akong pinirmahang non-compete sa contract. So, gusto ko ba pong tanongin, Attorney Chris, pwede po ba nila talaga akong tanggalin dahil po sa pagbebenta ko po sa office ng beauty products? Sige po, Ira. Maaari ko bang malaman kung ano yung nature ng kumpanya mo ngayon? Nagtatrabaho po ako sa isang ad agency. Ad agency, okay. At ano po yung sabihin natin yung pinaka nature or produkto or item ng ad agency? Sa ano po ako, Attorney? Sa accounts. Bali may hinahandle po akong mga kliyente ng ad agency namin. Sige po. So at yung sabi po sa iyo ay mayroong conflict of interest. Yung mga beauty products ba nito, may kinalaman ba to sa or competition ba to ng ad agency? Wala naman po kaming account na beauty products, Attorney. Okay. And so far ba may inexplain sa iyo na bakit conflict of interest daw? Ano yung pinaintindi sa iyo o sinabi sa iyo na bakit may conflict of interest ito? Sabi lang po sa akin, dapat hindi po ako nagbebenta sa opisina. Okay. So yan yung sabi nila na conflict of interest dahil ikaw ay nagbebenta sa opisina. So tanong ko lang po, ma'am, kung nagbebenta ka, kailan ka nagbebenta so far? Like during office hours ba or outside office hours, during break? Pag lunch break, Attorney, o kaya pag or at saka kasi dinadala ko na rin yung mga order nila sa akin, yung mga nag-a-advance. Okay. And ilang taon o gaano mo na katagal na ginagawa ito, yung pagbebenta? Ika nga nagsa-side hustle ka, no? Parang ganon. Siguro, Attorney, mula nung pandemic. Kasi syempre, alam mo na, Attorney, kailangan natin. Opo, kasi syempre kailangan nating ng racket, 'di ba, para mas madagdagan yung kita. Sige po. Iba po kasi yung boss ko dati, kaya siguro baka hindi ako sinisita dati. Iba na po kasi ako ng boss ngayon . Sige po. So far may natanggap ka bang letter na ba or warning or memo sa HR ninyo or wala naman? Warning pa lang naman po galing sa boss ko na sinabi nga niya na hindi daw po dapat ako nagbebenta sa opisina ng mga beauty products. Hindi daw po yun allowed. Verbal warning ba ito? Verbal warning or written warning? Verbal po. Verbal. Verbal pa lang naman po. Kaya yun po, kaya gusto ko malaman po sa inyo kung talagang may basis po ba yung boss ko. Kasi baka sa susunod po, bigyan ako ng written warning. Okay. So sige po. Maraming salamat sa iyong tiwala sa programa po nating Dapat Legal dahil idinulog niyo po ang iyong concern, no, patungkol nga sa iyong trabaho. So hindi naman na talaga natin makakaila, no, na talagang nangyayari ito sa mga offices, no? Ika nga, yung mga pagbebenta ng side hustle kasi syempre talagang nagbibigay ito ng karagdagang income para matustusan nga yung mga pang-araw-araw. So number 1 po ay ang concern ni Ira ay baka siya ay ma-terminate nga po kung tuloy-tuloy pa po ito. So tandaan po natin na yung termination sa ilalim po ng Labor Code of the Philippines at of course to all
related labor rules, policies, or issuances, may mga grounds po yan, no? Tulad ng pagnanakaw, serious misconduct, willful or gross neglect of duties, at yung mga tipong hindi na talaga nakakatrabaho or pinapabayaan yung trabaho. So, ito po generally yung mga common na mga issues, no, or mga grounds para itanggalin po yung isang empleyado, no, sa kanilang opisina o sa kanyang trabaho. So sabi niyo po kanina ay wala namang pong hindi ka naman po nagbebenta during office hours, during break naman po, 'di ba? And sabi niyo po kanina ay ina-allow naman ito sa dati niyo pong boss. So ibig sabihin there was already consent, no, for the past 3 to 4 years ang iyong ginagawa. So basically in terms of substantive aspect, ibig sabihin in terms of the meat, no, kung ito ay nagagawa mo dati pa, ibig sabihin wala kang nilalabag, no, na provision, sabihin natin company policy, dahil ikaw ay inalaw sa haba ng panahon pa since pandemic, 2026 na ngayon. Pandemic is 2020 to 2021 or 2022. Anyway, it's been years. So wala kang nilalabag, okay? So for now, masasabi natin na talagang walang violation na that would cause for your termination. Okay? And yung conflict of interest po, yung definition po yan na may ginagawa ka na talagang in conflict sa nature ng kumpanya. Kaya tinanong ko kung ano yung nature or kung ano yung kumbaga yung purpose o layunin ng inyong kumpanya. So, yun po, no? So, kung may conflict of interest nga, ay yung pwede yun. So, now, yung pwede mong gawin ngayon, Ira, since nagkaroon ka ng warning, pwede ka po mag-respond, no? Number 1, pwede mong tanungin or i-clarify mo muna. Pwede mong sabihin, number 1, na you've been doing this for the past 4 or 3 or 4 years and I was allowed by this company and by the boss and by my former boss. So therefore, I assume na wala naman akong ginagawang mali. Number 2, as to the conflict of interest, respectfully, pwede nating sabihin na talagang wala namang pong conflict of interest, no? Dahil ito nga ay, again, no, at the risk of being repetitive, ay allowed naman po for the past several years. So kung meron palang conflict, di sana itinigil ka na. Okay? Number 3, pwede nyo din pong sabihin na I would just like to clarify na it is outside the office hours. Ito ay ginagawa ko during break hours, before and after office hours, or sa ating mga ka-opisina lang naman or sa mga office mates. So, and lastly, ito yung pinaka-importante din, may we know if there is a new company policy na nagsiset nga na bawal na ang itong mga gawain, and most respectfully, may we know ano po yung reason nito, no? Kasi pwede mong sabihin din na napaka-importante ito sa amin or sa akin dahil ako ay naghahanap buhay at kailangan ko pong itustusin ito. Pero itandaan din po natin, kailangan muna natin malaman kung baka may wisdom nga doon ang iyong boss sa pagpapapigil sa iyo. Baka yun nga, mayroong bagong policy doon. Pero kung pwede ka tanggalin o hindi, ay hindi ka pa po pwedeng tanggalin ngayon dahil ay kailangan may sabi nga natin kanina, may twin notice rule yon. Kailangan ikaw ay ma-inform at dapat mayroong sapat na batayan. Okay? So kung ngayon, wala pong sapat na batayan pa po ang iyong takot na baka ikaw ay ma-terminate. Okay? So i-clarify lang po muna. Okay po tayo doon, Ira? Okay po, attorney. Okay, so maraming salamat, Ira, sa iyong panahon na pagtitiwala dito sa Dapat Legal. Okay? So sa aming pong pagbabalik ay mayroon pa po tayong mga questions na sasagutin. Dito lamang po yan sa Dapat Legal. Dapat
tara! Nakasakay na sina Richard, Gerald, Bella ng Blood versus Duty, pati sina Kim at Paolo ng The Alibay. Kasama rin sina Legion Hyuk at Han Jimin ng Love Scout at Jerry Yan ng Forbidden Flower. O syempre, pati TV Patrol. Kuya, saan pupunta to? Oo, sa 2. Saan nga? Sa tunga! Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa All TV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa All TV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find All TV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa. Kuya, kasya pa? Walang maiiwan. ABS-CBN sa All TV2. At nagbabalik po tayo dito sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po ang iyong programa na kung saan tayo ay nagbibigay gabay sa mga kaalamang legal para sa ating mga kababayang Pilipino, ang dapat legal. At syempre, bago po tayo magtapos, tayo ay magbabasa po ng isang tanong dito po sa ating inbox serye. Okay. Okay, so merong tanong. Attorney, hindi naman po ako sinisibak pero pinahihirapan naman ako sa work. Inilipat ako sa malayong branch. Tinanggalan ng mga dating task at halos hindi na kinakausap ng management para mapilitan akong mag-resign. Ito ba yung tinatawag na constructive dismissal? Pwede ko pa ba silang ireklamo kahit ako ang nag-submit ng resignation letter? So ang tanong po ay yes to the both questions. So number 1, tandaan po natin na ang constructive dismissal, ito po yung pagpapatanggal sa isang empleyado na hindi naman pong direktang tinanggal. Okay? Sige. Iklaruhin natin. Pag sinabi natin illegal dismissal, ito talaga ay, okay, tinatanggal ka namin. So may nakakuha ng letter or verbal na instruction na tinatanggal ka namin. Yung constructive dismissal naman, wala kang letter. Wala ding sinabi. Pero dahil sa sitwasyon na parang hindi na kaaya-aya, talagang pinapahirapan ka at to the point na hindi na tama yung working conditions mo at ikaw ay napilitang mag-resign, yan ay maaaring pasok sa constructive dismissal. So that is why it leads us to the second question na sabi mo na kahit ikaw ba ay nag-submit ng resignation letter, pasok pa din po ba yan sa constructive o illegal dismissal? Yes. No? So kahit ikaw pa po ay yung nag-submit ng resignation letter, basta in truth and in fact, ikaw ay nag-resign dahil hindi na nga maganda ang working conditions to the point na ikaw ay napilitan mag-resign, pasok po yan sa constructive dismissal. So, misconception po yan, no? Yan yung palaging depensa. Ay, nag-resign ka naman po eh. Ikaw naman po yung nag-resign. So, not in all instances. As long as ikaw ay napilitang mag-resign dahil ikaw ay hindi na natutuwa, no? At talagang nahihirapan na sa working conditions mo to the point na again, no, ikaw ay napilitang mag-resign, yan po ay constructive dismissal at may mga karapatan ka bilang empleyado na pwede mong ireklamo ito sa DOLE o at eventually sa NLRC. So yan po mga ka-All Radio, sana po ay kami ay nakagabay sa inyo at kung nais pa po ninyong malaman ang inyong mga karapatan, meron po tayong librong Legal Kit ni Juan. So pang-araw-araw na gabay para sa ating mga Pilipino at ang ating napag-usapan ngayon patungkol sa trabaho ay narito din po sa Legal Kit ni Juan. So you may visit us at www.legalkitnijuan.com. Okay? So Legal Kit ni Juan para malaman nyo po kung saan nyo po pwede itong makuha. At syempre kung mayroon pa po kayong mga legal questions or concerns na nangangailangan talaga ng masinsinan na usaping legal, you may visit us at www.sorongonlaw.com. Tandaan nyo po na kung kayo ay may trabaho, kayo ay may karapatan. Kung kayo ay inaabuso, kayo ay may laban. Dahil dapat ang bawat hakbang ay dapat legal. Ito po si Attorney Chris Sorongon at makita-kita po tayo ulit dito sa ating programa. Maraming salamat po. Dapat legal. Dapat legal. Ang
All Radio 103.5. Nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn some Living Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Simula April 25.